Ay, anong may maglilipid sa inyo? Anong masakit sa inyo? Balakang. Hmm. Mga wait ko minsan parang pakiramdam ko matagal na parang ugat na naipit. Parang ugat na naipit. Kung ngayon, Malalaman nyo, ganitong pinagkaiba. Pag may ugat kayo naipit, parang may mga manhid-manhid yung balakang nyo. Yun na nga, diretso ko lang. Yan, ugat yan. Tapos Pero pag makirot lang, masakit yung balakang nyo, maaaring ang naiipit yung mga ligaments. Basta pag ugat ang naiipit, nakakaramdam kayo ng ground. ito nga, pati ito nagmamanid po nito, kaliwa. Yan, manhid, ground. Tapos ito, mga wait, hindi ko na ipupurs. Parang may ugat dito masakit Parang may ugat na masakit. na naipit din. Kailan ba nyo nararamdaman yung mga ganyang pakiramdam? Tansay mo Ito, na. mga 3 years ago na. 3 years ago na. Nalibang lang ako kasi nung sa probinsya ako, Hmm. pagka mga wait, pinapapakan ko dun sa mga bangko. Pinapaapakan mo. Kumakalma naman. Okay. Wag lang yung pasentro ah. Pwede naman yun. Kasi syempre, apo nyo, magagaan pa yun. Eh, kayo, wag lang sa mga sentro. Ha? Pwede nyo patapakan yan dyan, dito. Ang problema po kasi, mga paglampas mga 2 days, Masakit wala na. na naman. Tumalabas, kalmante lang. Ano kaya makahanap nito? Matagal na ako talagang almost. Ngayon, kamo umaayos naman eh. Pag nakakarate. Baka ang mangyari ganun din. Baka kinarati ko kayo umayos. Mag-report kayo ngayon sa akin ng 3 to 4 days. Kasi Pwede sabi po. nyo, 2 days eh. Bumabalik, sumasakit ulit. O di, tignan natin para maobserba natin. Tumawag kayo rito sa akin. Ha? Hindi po siya kasi ang gusto ko mangyari sa reject ko lang ang opinion na sinisimple nararamdaman ko. Malakas ang pakiramdam ko, hindi makukuha ng isahan. Malasa Kasi- pa ano mo. Parang kinapitan pa ng pasma. Bakit? Ano bang daily routine nyo? Ba't sinasabi nyo kinapitan kayo ng Kasi pasok? ano to, kung minsan nag-aararo, nangingisda, inaabot ng init, ulan. Kumbaga talagang sarado sa trabaho. Hard talagang working. trabaho ko. Okay. Sige, ganun na lang. Kung alam nyo hindi kakayanin sa isip nyo, bumalik kayo sa akin ulit ng Wednesday. Yun na po ang pag-o. Yun na po ang Second session. Pero dyan lang kita, dyan lang. May gagawin ako, ititingnan ako. Sumasakit yung dito nyo, namamanhit. Ito po ito. Tingnan ko lang kung frozen. Yan, masakit ang guti. Kita mo. Oh, ayan o. Aray daw, aray. Pinipil kong idikit. Sumasakit na. Kita nyo, kulang isang dangkal. Kumbaga bawas na ng konti, syempre, pag in-stress ko. Ito naman, Itiligan niya, pero manid lang yan. ito, abot. Mamanid Kita lang ito. nyo, ito kasi talaga, semi-frozen. Oh, lumalaban eh. Huwag nating ipilit. Ialayin muna natin. Siyempre, kung talaga namang walang masakit yun, kagaya rin ito, maangat. Pero may ground na raw din dito. Malabang, sa pagbubuhat niya yan, tay. Sa pagbubuhat niyan, bumababa yan eh. Pero kaya natin yan. Madali lang to. Para lang kayong kumain ng ano nito. Pulburon. Doon mga nakita ko sa napanood sa mga upload mo. Sabi ko, ito yan ang katapat itong problema ko. Sana. Taga saan po ba kayo? Probinsya ko, Bicol pa. Galing pa ako ng Bicol actually eh. Galing pa kayong Bicol. Oo, ngayon. Okay kayo. Pero may uyan ba kayo rito? Yung may anak ako dyan na may bahay. O yan, kahit pa paano. Kasi Lagi. pag Bicol kayo, Bicol to dito, Bicol to, pag pinabalik ko kayo sa isang linggo, malaking gastos. O, kahit pa paano, dito lang sa Taguig, mga 1-2 oras ang biyahe pag nakamotor. Pero pag sasakyan, buting ka ng ano dyan. Pag walang traffic mga isang may kalate. Pag walang traffic, Oo, di may traffic. di. Saan ba nagkaroon ng free dito sa Pilipinas ng freeway? Relax lang. I-inlex nga, traffic na. Expressway na yun ha. Kasi kanina ulit ako 4:30, wala pa traffic eh. Madaling araw, pwede. Pero pagka lumampas ka ng mga size na, relax lang. Nakamotor ka ba? Nag-commute lang. Okay, relax. Sakit. Isin nyo lang. Mamaya-maya wala na yan. Sigaw nyo lang. Ha! Yan, ganyan lang. Eh, inano ko naman sa kanya. Tinansya ko. Naangat pa naman. Kaya hindi ko binaligtad yung combo. Kaya naman nila kaya. Malakas yung ano to sila. Tay, batang probinsya eh. Pain delivery. Trabaho. Pag-isda pang tanim, trabaho ko.
hanggang sinapatigil lang ako ng anak ko na nakapatapos rin ako ng 5. Okay na yun. Boundary na yan eh. Tapos na pala sila eh. Eh, Kaya high moments na tayo. hindi kasi ako nasanay mag-upo. Hindi, ang gawin nyo lang, light na lang. Kung talagang nangingisda kayo, mangisda na lang kayo. Huwag na kayo magbukid. Kung magbukid kayo, magbukid lang kayo. Huwag nyo na ano. Kasi kaya naman ng ano yan, kahit pa paano, masustentuhan na kayo ng anak nyo eh. Kahit pa paano, sabihin sa inyo ng anak nyo, pa, o ito, bagong sahod ako. Hindi nga nila alam na masama dinagdat akong nakarang linggo. Mabuti may nagsumbong na pamangkin na ako ko na pala yung... Huwag niyong itago kasi umiidad tayo tayo. Tandaan niyo, pag na-stress na kayo ng diren, baka bigla kayo mangayad. Kung kailan kayo nakapagpatapos na, tsaka naman kayo bibigay, dapat nga hayahay na tayo. Hindi po pwedeng hindi po pwedeng kung kailan tayo tsaka naman tayo bibigay. Hayahay na tayo. Ayusin natin yung katawan niyo para hayahay na kayo. Huwag na kayo magtrabaho ng mabigat. Tapos na pala kayo eh. Wala na kayong dapat alalahanin. Nakakakain naman na tayo sa Kaya naman natin kumain ng 3 beses na eh. O, ikaw patagilid. Kung hindi nyo na kailangan, ilang taon na ba kayo ngayon? Nag-66 ako nung June 5. Okay na yun, 66 na kayo, boundary na kayo. Kung maghahayahay moments na tayo. Ano na tayo? Tingin-tingin na lang ng mga alagang manok, gano'n. Kung may mga alaga tayo native, gano'n na lang. Pero yung magbukid pa, ano bang hinahabol nyo? Yumaman pa? Hindi na. Yayaman na kayo sa mga anak nyo. Tapos na yung Hindi kasi ako masanay mag-standby. Ayun nga tayo, kung babawasan nyo lang. Kasi dati, ang trabaho nyo pag ganun-ganon. Ang gagawin nyo ngayon, kung talagang masipag kayo, kung sa bukid na lang, huwag na kayo mangisda. Napagsasabay nyo pa eh. Seasonal kasi sa amin eh. May panahon na may isda, may panahon na wala. Alam niyo yung pinaka-the best na tayo, total may, siyempre, dun sa probinsya, malawak na may mga lupa-lupa dyan. Mag-alaga na lang kayo ng mga native para may kakatayin tayo pagdating ng tagutom. Di haya. Ganun lang, maghagis-hagis lang kayo ng mga pinagkainan nyo ron. Ganun na lang ang trabaho nyo. Huwag na yung hard work. Darating ang panahon, siyempre, uwidan tayo, baka sumakit yung balakang nyo, mas ma-stress kayo. Hindi nga din ako makilos pagbalik mo lang ako. Oo, yun na nga eh. Pag sumakit yung balakang nyo, baka ma-stress kayo, mangayayat kayo, magkasakit pa kayo ng tuluyan, pero sana huwag naman. Kaya ayusin ko na to. Kailangan nyo lang, ipahinga na muna yung katawan nyo. Walking lang kayo sa umaga, papawis ha. Tapa. Ang edad na tayo, 60s tayo. Kaya edad niya yung airpod ko. Airpod ko, hindi ko na pinagko-construction yan. Construction din kasi yan. Yan, pinagpa-parking ko lang siya dyan. Dyan lang siya. Bahala siya kung pumasok siya o hindi. Basta, dyan lang siya. Pero nagkakasakit pa rin. Sa bato. Hindi kaya nang hilot ang bato eh. Kung kaya na, di pati sarili mo, hinihilot ko na. Medication lang eh. Meron pa ba kayong pinaaral, Ana? Wala na. Ay, oo, hayahay na pala kayo eh. Humingi na lang kayo ng sustento sa... 5 yung anak nyo. Meron kayong pang Monday to Friday. Bigyan ka mo ng sustento na 500. Yung sa Lunes, yung isang anak mo. Sa Martes, yung isang anak mo. Gano'n na para makapahinga rin kayo. Kita nyo yung nyo. Baka nyo talagang bunga ng kasipagan. Paltos-paltos Pahingan tayo. Sa mga gobyerno nga eh. Di ba? Merong tinatawag na retirement. Tayo rin, meron tayong retirement. Rest. Papawis na lang ng normal. Yung kung sakaling tabas-tabas kayo ng paunti-unti, ganun lang. Pero yung babalik kayo sa dati, bukid talaga magdamag sa ulan, init. Para kayong kalabaw doon sa gitnang bukid, hindi na. Pagkakasakit kayo nga nagsabi, nagkapasma na kayo eh. May halong pasma na yung katawan niyo eh. Kasi init. Tapos na siya. Kayo naman. Bigyan nyo na lang ito ng
Kung ano lang trip ni tatay gawin, pero yung obligasyon, wala na. Mahirap kasi yung pag umidad ka na masakit yung balakang mo. Hindi, may stress ka, mangangayayat ka, di ka makatulog. Once na mangyari yung ganun, pag palaging less na yung tulog mo, bababa ang ano natin, immune system. May hihina. Pag humina yan, magkakaroon ka ng mga ano, mabilis kang tapuan ng mga iba pang sakit. Mabilis kang ubuhin, mabilis kang sipunin, mabilis kang trangkasuhin. O pag may sakit tayo, mas mabilis tayong madadali. Tiyaya tayo. Nandito ba sila lahat sa Maynila? Yung 5. O yun pala eh. Yung isa sa Palawan, yung isa sa Davao. Taas siya pa yung balang. Balang. Taas yung balakang tayo. O yan, marami pala kayong ano eh. Marami pala kayong nandito manok. Tingnan na dyan. Gusto ko i-shoutout natin yung mga anak mo. Mamaya. Okay, relax na. Inhale. Exhale. Ay, huwag mo labanan. Kailangan ano lang, inhale, exhale lang. Inhale. Exhale. Yun, kanina. Hinugot mo ulit eh. Yun lang. Yan lang muna. Unti-unti yan mawawala yung pamamanhid mo. Tapos, nahilo kayo? Ito lang itong quad. Yan, unti-unti yan mawawala yung pamamanhid nyo. Tapos, dire-diretso na yan. Ngayon, 1 to 2 days, parang mayroon pang kutik-kutik. Ganon kasi. Pag first time kasi, tandaan nyo, minsan iba-iba tayo ng pakiramdam ng katawan eh. Pag first time kayo na-align ng buong katawan, 1 to 2 days, parang may mga mild muscle pain reaction. Pero, 3 to 4 days, madalas nyo naririnig sa akin yan. Kasi nagpaganito na rin ako. 3 to 4 days, mas best feeling. Tapos, tandaan nyo, pag under kayo ng treatment, kahit pa paano i-relax nyo muna yung katawan nyo. Hindi yung sasalang kayo kagad, nagbuhat kayo ng kung ano-ano, supa, nagbuhat kayo ng ano, nag-araro na naman kayo kagad. Hindi pa pwede kasi siyempre, kakaayos lang eh. Eh pag nagpwersa kayo, kung talagang in pain kayo, dudulas lang ulit yung in-adjust sa inyo, bali wala yung ano. Tandaan nyo, pag tinitherapy kayo, o kaya sabi natin, inayos kayo, kahit pa paano, hayahay daw muna ako, sabi ni Master. Ganun lang muna. Wala muna akong trabaho, hindi muna ako pwede magbuhat na mabibigat. Para, yung mga in-adjust dyan sa inyo, kasi hindi to ordinaryong massage. Hindi to ordinaryong haplos-haplos lang. Meron tayong traction, meron tayong mga bone cracking sa likod. Pagka pinilit nyo yung gusto nyo, tapos magreklamo kayo, dahil may na ano sa inyo, sa pagbubuhat nyo, ayusin ko na ulit kayo. Pero siyempre kayo rin masasaktan. Kaya kailangan, pahinga muna. O, tayo, upo kayo. Pag ganun. Wait lang ha. Dito lang kayo. Yung pamamanhid nyo, ayan nga, obserbahan nyo yan, 3 to 4 days. Pero iba yung pamamanhid sa paka-diabetic kayo. Pangkaraniwan nararamdaman ng diabetiko yun. Wala. O, hindi. Tanggal yan. Pero kung diabetic kayo, sa mga numbness nyo sa mga paa, ay normal na yun. Kasi blood circulation yun. Kung kasi nung isang buwan nagpa-check up ako, wala. Very good. Kahit pa paano. Meron kayong cyst dito, antay ah. Ito na. Titignan na natin to kung naiangat na. Kasi kanina, di ba, hindi ba, isang tangkal halos. Okay, last na to ha. Huwag nyo lang lalabanan. Yun, thank you. Ha! Ganun nyo lang. Talagang medyo may pain yan. Eh, pag frozen shoulder kayo,
Talagang mayroon na yan. Mayroong talagang kamandag yan. Pero, once na tumunog yan dyan, malaking beneficyo yan. Basta tama yung pagpapatunog. Sakto lang yung pectus. Saan kayo uwi niyan po? Tagig. Tagig pa. Ano pangalan ng anak nyo? Iman yung panganay. Kuya Eman, yan. Shoutout sa'yo. Andito si Papa mo from Bicol. Off duty niya ngayon eh. Oh. Doon siya nagtatrabaho sa Biocor, sa nakalistilo sa Biocor. Oo, yun. Eh pala may mga stable na pala yung trabaho yung anak mo eh. Boundary na kayo tayo. O tingnan mo kung gaano kalambot. Okay? Oo. Kanina, Oo, ngayon sobrang lambot. Magtiis lang kayo ng konti. Darating din ang ginawa. Sobrang lambot. Okay tayo, huwag lang maligo ha. Na, Salamat sa pagbisita. saan